Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos na paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis na serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, Okay, President. salamat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Oras sa bugos nga Pilipinas. 3 minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga. Kumusta man kamo? Good morning Eastern Visayas. Good morning sa naton mga viewers and listeners. Nakasubaybay sa naton Facebook Live, YouTube Live, na mamati sa aton mga radyo. Last day sa bulan Abril, April 30, 2026. Webes nga edisyon sa natong programa, Good Morning Eastern Visayas. Adi kita para magkatrigob para sa usa na naman ka oras nga programa pagpaabot sa iyo san mga balita o mga notisya san magkalain-lain nga mga lugar dinhi sa Rehiyon 8 Eastern Visayas. Kaupod naton mga sister stations ikang sa Radyo Pilipinas Borongan pinaagi kan ati Daisy Bilisar, sugad man sa Radyo Pilipinas Sugod, pinaagi kan ati Rhea Mikate. Kaupadliwat naton aton igasi PCO, tikang naman sa PIA Southern Leyte, pinaagi kan Sir Bong Pidalino. Nandinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, kaupod naton sa Master Control si Engineer Joven Cardenas, ngan sa ngaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako naman ang iyong makakaupod, Charmaine Perito Balvas. Alright, sa aton na kumustahon ang aton mga co-anchors sa natong programa. Aton na nakon si Ate Daisy Bilisar, tigang nida sa Radyo Pilipinas Borongan. Kumusta ang panahon nida nga nanoan mga balita nga naandam tigang sa Eastern Samar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning Charmaine nga nasugad man hiton bugos nga pwersa hiton Radyo Pilipinas sa Kalbayog. Sugad man, magandang morning Miss Rhea Mikate han Radyo Pilipinas sa Southern Leyte nga na Sir Bong Pidalino. Oy, nagkita gihapon kami ni Sir Bong. Dito naman ha Maasin Southern Leyte dedahan na summit han Southern Leyte Advisory Group for Police Transformation and Development. Nagkita gihapon in person, sir. Alright, Miss Charmaine, ano iton aman didi sitwasyon ha pag taga panahon amo inuran kami temprano yan na nga aga. So madalumdum iton amon yan na panahon didi ha Borongan City and probably reflection na ini hito na bugos nga Eastern Summer. Pero welcome ini darahiton na kamapaso iton aton panahon, ipikto hiton summer, importante naman nga may adiliwat mga pag-uran para naman hiton aton mga tanom labi na para to na aton dida mga parag-uma. And speaking of parag-uma, nako parehuhin na naging patron dito naman ha Tacloban City aton Astrodome darakay 16 nga mga parag-uma in kinarawat aton ira individual nga land title. Tikang hadar samtang 14,000 naman nga mga condonation certificates ato nakarawathin na sobra 14,000 nga mga parag-uma nga equivalente naman inihin 800 million nga ginpara nga utang hiton aton na gobyerno nga binabayaran unta hiton aton na mga miyembro hiton agrarian reform. Alright, so hapag taga-kuryente naman namon didi may ada nakasked nga power interruption yan ang adlaw April 30.
Alas 9, yan ang aga nga diton ka alas 4, dididapit ha Borongan. Barangay Kagbunga, nga to naman ha Barangay San Pablo. Kung ano ini, tipa interior ini nga lugar nga magkakamay-ada hin power interruption dara kay may-ada pagtesting hin power transformer ngan sugad man substation protection equipment nga bubuhaton dida naman hiton nga lugar. Okay. Ay vegetation clearing. Ini nga testing hiton power transformer kanan Sabado na ini nga adlaw. Dida hiton May 2. Hakay. Brownout man kami hinidadi. Alas 6 aga nga diton ka alas 6 iton kulop. Dida hiton Mayo 2, Sabado nga adlaw. Iton apektado hailarom hit Borongan substation nga mga member consumer owners iton isa Melco tikang ini hala tikang dito habung to hiton Llorente nga di naman na syudad hiton Borongan nga da naman ha San Julian. Asya na ini may ada hotspot correction tapos cleaning hiton substation equipment ngan sugad man pagtesting gihapon hiton power transformer didiha Borongan substation adi hiton Barangay Kabong. Hapag taga tubig naman waray naman abiso nga iginpahamtang aton Borongan Water District ay na nga adlaw. Pero haton kakulop may ada mga parang daman haton ira naman sa bisyohan na tubig. Hapag tagapasi orden, congratulations laana ito ni Eastern Samar Police haton malang puson liwat nira nga anti-criminality law enforcement operation nga nagresultahin na kadakopin mga wanted persons ngan iba pa nga mga nakatalapas hin mga balaod din hinaman ha probinsya hiton Eastern Samar. Ngan beno para iton headlines at mga balita na hika hiton Radyo Pilipinas Borongan nga aditon pagmangulo hiton naman Station Manager at Rus Rivera Abunda. Siyahan 800 million pesos nga utang han mga parag-uma dinhi Eastern Visayas ginpara 23 mil nga agrarian reform beneficiary kinarawat hin titulo hintuna ngan certificate of condonation. Borongan City Government Hymn ginaparigunan nga himno hit LGU Borongan resolution nga nagpapasidungog hiton Eastern Samar State University Midwifery Board exam top notcher ngan hit Eastern Samar State University gintratar ha konseho. Samtang gobyerno probinsyal, Borongan City Health Office nanguna ha World Immunization Week 2026 sa kampanya kontra sakit habugos nga Eastern Samar ginparigon. So Charmaine, na detalyihan mga balita ipapahat namon ha second half na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa imong mga pasiuna at Daisy Bilizar and yes, good morning sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Kadi naman kita sa aton usa pa nga sister station tikang naman sa Radyo Pilipinas Sugod pinaagi kan Ate Rhea Mikate. Kumustaan panahon dida sugod man ang mga balita nga naandam sa Radyo Pilipinas Sugod. Good morning, Eastern Visayas. Nakamute ka, Ate Rhea. Nakamute sa Zoom. How about that, Ms. Charmaine? Yes, loud and clear. All right. Okay, so once again, no, Rise and Shine Pilipinas. Rise and Shine sa itong mga suking tigpaminaw nga kasamta nagasubaybay karon sa atong tulumanon. Happy Thursday morning. No, hinaut nga maayog yun, no, ang inyong kabuntagon and full of energy gyud ta. No, kay morning raba. Sa ngalan di ay sa among station manager, Sir Dindo Alaras. Ako sa inyo makauban karon, no, kay dunay special event, no, nga gitabungan ng atong mga kauban and naka-leave pod, no, ang supposedly anchor karon. Yes, Ria Mikati and kauban nato, no, sa Master Control Engineer Noki Parado. So say mi karon kahimtang sa panahon ni Sir Bong.
O madag-umon gyud ang atong panahon adunay baga-baga nga panganod sa kawanangan and gani kaganiha sa iyo sa buntag diri sa lungsod sa Sugod no. Giuwan gyud and kasamtangan no madunggan po nato ang dugdog gyud no sa kawanangan. So mao na nga stay dry na lang no sa atong mga suking tigpaminaw sa atong mga estudyante magdala gyud mo og payong silong kung mamahimo kung mukusog ang uwan and stay safe no always. Sa peace and order, generally peaceful, wala kay mga dagkong panghitabo no ang na-record sa atong otoridad diri sa atong area. But yes, I think later po aduna po'y update ni Sir Bong kay say man mi og cover ayan sa atong PIA Southern Leyte no, particular na po diha sa Dakbayan sa Maasin. And para sa atong power update mga ka-RP, unahon sa natong pagpasabot. Oo, ayan. So karong adlaw whole day power interruption 7 a.m. to 5 p.m. Apektado ang himayangan diluan to Kawayan, Libagon. Kaya doon na sila alisdan gyud no nga nadaot nga poste diha sa may himayangan liluan no. Oo, to Kawayan, Libagon no. Adunay alisdan nga nadaot nga poste and then 1 hour 7 a.m. to 8 a.m. apektado gakat Libagon. Ayan to Biyasong usab no, low transfer ang rason and then another 1 hour 4 p.m. to 5 p.m. apektado San Miguel to Kahupian, Hipantag, to Max Sugod to Biyasong, Libagon. So ang rason po niya na normalization of power. So far mo na no ang naka-schedule karong adlaw. And gipahinumduman po di ay no sa Sulako ang atong mga chance sa operator nga mahimong mindful gyud no sa pagputol gyud no sa kahoy kay do na malagi mga panghitabo no nga matagakan or matumbahan no ang distribution line o sa Sulako. So mao po nay hinungdan pod no sa kalit pod no nga power interruption. And dugang update kay ugmang adlaw no, adlaw man sa mga trabahante, Labor Day. So gipasabot pod no sa Suleko nga walay office transaction ugmang adlaw May 1 no sa Lunes na pohon no, Mayo 4. So far mo ang atong power update and water update. Walay naka-schedule pod no nga putol no sa linya pod no sa tubig but mao lagi na pod na o pahinumdom sa atong Sugod Water District no sa atong mga konsumidores nga dapat mahimong responsable usab no nga nga konsumidor and yes no mobayad gyud no sa obligasyon no sa tubig. Okay, and para usab no sa mga balita no, headline sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod din atong makauban Ma'am Jama Destriza, Ruel Bugnos and also ang inyong alagad sa kahanginan Dole nag-turnover og livelihood materials sa San Juan. Sugod gideklara sa DILG nga adunay stable internal peace and security nga sitwasyon og centenarian sa Tomas Opos nakadawat og cash gift gikan sa PSWDO. At ang iyang kumpletong detalye guban pa sa atong pagbalik karong taud-taud. Back to you, Mr. Maine. Good morning, Eastern Visayas! Damang salamat at Rhea Mikates sa imong mga update and good morning sa bugos nga pwersa San RP Sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Edi naman kita sa aton ikasi PCO tigang sa PIA Southern Leyte, Enforcement Manager Sir Bong Pidalino. Kumustaan panahon dida sugad man ang mga balita nga naandam sa PIA. Good morning, Eastern Visayas! Padong buntag kanimo diha Ma'am Charmaine Perito Balbes ingon man sa atong mga kauban sa buhat ka-PCO diha sa DYUG Radio Pilipinas Kalbayog. Madong buntag sab sa akong naka eye to eye naka meet in person yun last Saturday ni si Ma'am Daisy Bilizar. So si Ma'am Balbes na lang may ma-meet na personal ini nga grupuha karon. Uy, outnumbered mo ko karon no? Ako ray Rose among the turns. Yes. Sagdi lang, padayon ka ba sa serbisyo? O may buntag sab sa atong mga kapisyo diha sa DYES Burungan sa atong mga kaubanan diha. Ingon man sa laing maanyag diri sa wala magpangmisaw dun lite na niya.
sa sugod sa Danite, si Ma'am Ria Mikati. Mutag na mamog sa atong mga kauban sa buhat sa DYSL Radio Pilipinas. Okay, na sa sugod. Good morning sa tanan na itong mga tigpaminawan, tigtanaw, sa bisanasang dapit sa Eastern Visayas, Pilipinas, o tibuok kalibutan. Diri sa Dakbayan sa Maasin, Ma'am Ria, Ma'am Daisy o Ma'am Charmaine. Pareha na sabi sa inyo, naglamugdong sa kanunay, nagkulis maot ang panahon, o matag karon og unya, mutaligsik, mo bundak ang hinere noon nga awan, pero kanang hinay nga awan, dili lamang gyapon lagi mga kumpensaan kay makabasa sa atong alimpo, sa atong bubon. O mo na hinungdan nga mo takboy ang sakit. Pero welcome ba yan nga panahon sa ingon ini kay banos na sabni sa siging init, no? Murag nakaginhawa ang atong mga tanom. Pero kitang mga tao, padayon gyapon ta ginhawa, maglikay gyud ta ng uwan, mga taligsik o uban pa. Sa atong kahimtang diri sa Corente, kaluwas Ginoo diri sa Dakbayan sa Maasin area o sa Malitbog Baragwatay na aninaw nga power interruption katurang gi-report ni Ma'am Ria ganiha diha sa ilaha sa Lipagon to Sugod area ba to? Unya ang kiniliging pahinumdom sa atong mga operator sa chainsaw, no? Diri sa Barangay Pilibol diya man lagi natumbahan nga gahapon ni netabo nga linyas kurente mo to hinungdan nga napaong yun din ta adjuho naman nato pamalikas sa Suliko. Mauna di laman sa mamalikas din sa radyo kay post man di man pwede apan baya kita bisan ka mo dihang mga katawhan, no, makakita kanimong na mag operate o chainsaw pahinumdom na lang sa dili magpataka nga tan-awon ni naghagbo ang kahoy o lubi di gyud masabod ang linya sa kuryente. Sa atong kahimtang sa Kahapsay Kalinaw, mo lamang gyapon generally peaceful ang atong mga kapulisan, mga tinugyanan sa balaod. Padayon sa ilang mga naandan nga mga kalihukan, naghatag pa kanilig mga extra effort, libreng sakay, bandilyo, o ang ilag yung mga naandan nga buhat pag-aresto nini mga OWP, other wanted persons, o napay mga SLI, street level individuals nga mga kabahin sa illegal drugs. O gipahimugatan sa atong kapulisan ang pagtambayayong yun, no, sa atong mga lalain nga mga advisory groups. Mo itong nagkita may si Ma'am Daisy last Saturday. Kay kini mga advisory groups dili lamang usayngan ini dayan-dayan, dili lamang for compliance kundi mutabang guni sa PNP diya sa ilang mga kalihukan aron lagi ang imahen sa atong kapulisan nga tigbantay, tigpanalipod, mabalik yun. Dili ka nang murag kadlukan sa mabulagining atong mga ginikanan. Uban, puweras maayo. Magsipina sa ilang mga anak, maingon malagi dayon. La, ikaw maminaw, di ka mahilom ron. Naral ba'y pulis? Yan doon nagas pulis. Apan, dili na na maawa, palihog mga parents, at yung isilsil nga, amiga, nato ang pulis. Okay. Sa di pa tama to sa atong headline, sambahan, duha ka buok atong headline ron. Kaya napundo maling mga balita, munang na duha. Ari una ta sa atong gamayng trivia, atong siren, o kanas ay gini nagsugod, kini expression nga, I love you to the moon and back. Muto mugde, nagikan na ni sa istorya, nagikan ni sa libro nga, Guess How Much I Love You, nga ang author si Sam McBratney. Nadto pa ning napublish 1994. Bago piguni. Sa iyang storya, 1994 na bago piguni kayo. Ang mga dasbida nga sila si Little Nut Brown Hare. Kining hair, rabbit by boat, pasabot ani. O si Big Nut Brown Hare, may gamit sa mong expression aron pagsukod sa ilang mga gibati. Ang inhan nga si Big Nut Brown Hare, mo og gisulti pagingon, I love you to the moon and back. Dinhi nagsugod ang maong mga pulong 1994 og nauso na kini pag-ayo labi na sa mga manag higugmaay. Sa ngadto-ngadto na gihatagan na sapni og laing kahulugan nga mao ang paghigugma sama sa kakusog sa pinitik sa imong kasing-kasing. Kay kuno matud pa kansang kusog og hawm kini atong kasing-kasing suma sa sambingay, pwede mo gamit sa iyang kusog sa iyang energy pagbiyahe pag-adto sa buwan og makabalik pagyon. Pero arita sinsya. Sa tuig 1972, wala pa mauso ang maong expression. Ang astronaut nga si Jim Lovell may tuyok na gyud sa buwan.
og nakabalik pa sa gilayon nga 400,171 kilometers. Apan gilupig kining maong record dihang milupad ang Artemis 2 karong buwan na, di ba? April 1 kay miabot og 406,778 kilometers ay lang naabot libot sa buwan og sa bullseye nga pagbalik sa Pacific Ocean. So ang siyensya gitinuod gyud ni naa gyud biyahe padong sa buwan balik pa. Ugma dito mayo ono full moon. Apan gitawag ni micro moon. Mo man mo full moon, micro moon kay layo kuno kaayo ang buwan na nang panahon na. Opposite ding micro moon sa super moon, karang dako asap kayo sa buwan. Oh mga manakigugmay, i-promise gyud nga I love you to the moon. To the moon. 143, Sir Bong. 143 no, narambol. Kaming mga karaan na mo na maghilasan na mamingog I love you sa mga asawa at usaba ha. Pero ang yun na itong labason pagsulisulti until death do us part. Dinoon ba lang death do us part? Ang mapugos mag-death mo part kay death naman. Bueno, alita sa atong headline, ceremonial nga pamakuna ang pagtiman sa World Immunization Week gipaygayon diri sa Dakbayan sa Masin. Samtang panagtapok sa ikatulong advisory groups, giila dili lamang yano nga pag tapok-tapok kundi may tungod sabni sa pagtubo at tangi ang detalye nini sa atong pagbalik sa ikadawang porsyon ng atong Huybison nga edisyon sa Tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat, Sir Bong Pinalinos, sa imong mga impormasyon. Sugad man sa imong patrivia, para yun na nga adlaw. And balik kita din sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Update sa panahon, sugad man din sa Kalbayog. So kami liwat in nakaka-experiensya sin sarang-sarang nga pag-uran. Ngan around 12 noon, pakadto magkulop ini. Pwede lat kami maka-experience pa 10% to 15% chance of rain. So diri gihapon malimot anaton mga kay kun magkagawas para naton malikyanan pagkasakit, pagdara kita san protection kontra sa uran sugad san payong o raincoat. Update naman san aton pagtaga-tubig dinhi sa Kalbayog, tikang sa Kalbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga concessionaires, so waray service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig durod diretso an amon supply dinhi. Ngan update naman san pagtaga kuryente tikang sa Samelco 1, yan ay ning adlaw Huwebes April 30. Naka-schedule nga power interruption tikang 9 a.m. to 11 a.m. duha ka oras nga pagkaparong kundiin apektado ang Sitio Caballero, Pido Extension, Barangay Rizal 1, ngan Barangay Kagbuburak. Ang rason pagbalyo sa dunot nga poste dida sa Barangay Rawis sa Calbayog City. So again sa mga MCOs, tikang sa Sitio Caballero, Pido Extension, Barangay Rizal 1, ngan Barangay Kagbuburak, may scheduled power interruption duhala ini ka oras. Yan na ini aga, tikang alas 9 san aga, kutob alas 11. Ngano sa pang update, tikang gihapon dinhi sa Kalbayog, kasumpay san pagpangandam san pag-abre san klase. Nag-summer pala pero klase na liwat. Yan na ini June 8, nationwide nga pag-abre san klase san pampubliko ng mga eskulahan dinhi sa Kalbayog. Nagtikang na ang LGU pagpalit san school bags nga igdidistribuer sa mga estudyante ikang sa kindergarten kutob grade 6 san pampubliko ng mga eskulahan san 157 nga barangay san syudad. So sa pagganaan aton Local Youth Development Office in partnership sa Youth Coalition of Resilient Empowered Core Volunteers tikang sa Rayhak Kabataan sa Barangay Baay busy na pagripak sini nga mga school kits san school bags nga i-distribuer sa aton mga estudyante. So yan na in hulat-hulat na nakita san
anunsyo tikang sa LGU san opisyal nga adlaw san pagdistribuer sini sa aton mga public school para sa aton mga estudyante. Nang para naman sa mga balita dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, 10:07 nga parag-uma sa Kasandig, Gandara, nakakarawat libre nga kabugawan ng organic fertilizer. Mobile Health Service sa Philippine Coconut Authority nagpaabot serbisyo sa tayaw nga mga barangay sa Santa Margarita. Ngan DTI ug LGU Allen nagtutdo karagumoy handicraft sa mga kababayinan ngan kabatan-unan. Ini ato nagdedetalye sa second part sa natong programa Good Morning Eastern Visayas. Aton oras 27 minutos na naglabay sa alas 8 san aga. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Marami pamilyang Pilipino ang makakain. May mga magulang na hindi alam kung saan. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Oras naton 29 minutos na naglabay sa alas 8 san aga. Second part sa natong programa Good Morning Eastern Visayas. Ito paghihapon in nababatian sa aton mga radyo sugad man nasusubaybayan sa naton official Facebook pages San Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Sugod, Radyo Pilipinas Kalbayo, sugad man sa Philippine Information Agency PIA Southern Leyte. Ina para sa detalye sa mga balita, aton nanakon si Ate Daisy Bilisar, kandida sa Radyo Pilipinas Sugod. Good morning, Eastern Visayas. Alright. Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan. Alright, ito magandang morning Charmaine nga sugad man ito naton mga nakatutok ha taramdan Good Morning Eastern Visayas para inang adlaw Huwebes Abril 30 nga adinaan siyahan nga balita nahikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan. Borongan City Government Hymn ginparig-on nga himno hiton LGU Borongan. Resolution nga nagpapasidungog han ISO Midwifery Board Exam Top Notcher nga sugad man management hiton Eastern Samar State University gintratarhan konseho. Aadi ang detalye han report ni Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ika-44 ng pinakauri nga regular session ng Sangguniang Panlungsod ng Siyudad ng Borongan nga pinangunahan ni SP Member Maria Rosendasa gindumara SP Session Hall ha siyudad na naglabay ng adlaw. Hining nga sesyon na pudan pangunag yung tratarhan konseho ang pag-aprobar ng igimpuro-proponer nga ordinansa an ordinance declaring the Borongan City Government hymn as the official hymn of the city government and requiring all local government offices, public and private educational institutions, organizations,
locations within the city to sing or play the Sid hymn during flag ceremonies, official programs, and other appropriate public gatherings nga panguna igindusohan Committee on Tourism, Culture and Arts nga chairperson ni SPM DASA. Igipasaliwatan mga magbaralaod ang request nga resolusyon ng buhatan ni SPM Attorney Kathleen Kainday, resolusyon na nagtatagusya, nagrekognisar kan Ms. Grace Alrado Dacuno, residente Barangay Campisawa, Ciudad ng Borongan, hapakakabuotan ikanapulong nga pesto, han Abril 2026 nga Midwifery Board Examinations nga nagkikilala liwatit Eastern Samar State University o ISU o hit College of Nursing and Allied Sciences at Universidad, han ira kontribusyon hapakaprodusen outstanding Borongan professional. Ngan ginaprobaran pa intag sa nga resolusyon na naghahatagin otoridad ng LG Borongan na ginrepresentaran ni Borongan City Mayor si Ivan Dayan Agda nga sumulod ng magpermahin MOA Memorandum of Agreement sa San Mateo National High School o Kapinanagan National High School na ginrepresentaran ni DepEd Borongan City Division Superintendent Gorgonio Diaz Jr. kasumpait construction ni kikinanglan ng infrastruktura, procurement and educational resources, operation and maintenance at pasilidades, o provision at swell teaching and non-teaching personnel nga naging pasapan konseho in resolusyon nga nag-aaprobaran pag-transfer in sports supplies and LG Borongan nga to Santa Fe National High School nga nagkakantidad hinharos 34,000 de pesos para sa Bagong Pilipinas, SOC, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat na report Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas! Sa dugang balita rita sa probinsya sa Southern Leyte, Dole, nag-turnover og livelihood materials sa San Juan. Ania ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Nag-turnover og livelihood materials ang Department of Labor and Employment kung Dole ngato sa mga beneficiaryo sa San Juan ubos sa Dole Integrated Livelihood Program. Kipaygan ang turnover ceremony ni ato Abril 28 sa San Juan Multipurpose Covered Court nga gipangunahan sa mga sakop sa Dole Southern Leyte Field Office. Lakip sa mga nakabenepisyo ang Santa Filomena Farmers Association nga gipangunahan ni Eutequio Medelo alang sa hog racing o rice retailing project ingon man ang usaw Fisher Folks Association nga gipangunahan ni Just C. James Monter. Tumong sa programa nga mapalig-on ang panginabuhian sa mga miyembro sa asosasyon ug matabangan sila sa pagpalambos sa ilang kita pinaagi sa gihatag nga suporta sa gobyerno. Balita gikan sa lungsod sa San Juan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 4 minutos pasados 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Samtang sa laing bahin gikan diri sa dakbayan sa Maasin, sobra sa napulog duha ka mga batang puya, edad 4 ka buwan ngadto sa 1 ka tuig, gikan sa 3 ka sentrong barangay ning syudad. Kumbado, tagnipa og tunga-tunga ang nadapatan og bakuna atol sa gihimong ceremonial vaccination pagka Biyernes, Abril 24 sa may City Gym. Ang maong kalihukan tipik og kabahin pagsaulog sa World Immunization Week gunad pagka Abril 24 hangtod kanuod lawa pitsa 30. Uban sa lokal nga tema, bakuna at proteksyon ni baby may responsibility. Sumala pa ni Vanessa Napoli, kawani sa Department of Health sa probinsya. Si Jennifer Natuel, 21 anyos, taga Barangay Kumbado, may usa sa mga ginikanan nga nagpabakuna sa iyang anak, nagpanuigo og usa ka tuig. Ang iyang bana nagtrabaho sa Tacloban. Dako ang iyang pasalamat sa pangagamanan, sa kagayunan og pag-atiman sa magpabiling lagsik, himsog ang mga kabataan pinagi sa pag-injection kanila og bakuna. Usa ka dako nga butang ang bakuna sumalasab ni Ambit Astorga, 26 anyos, amahan sa 4 ka buwan nga puya. Human nabakunahay ang bata, kauban ang iyang asawa. Gipasalamatan sab niya ang gobyerno pagpasiyogda sa maong kalihukan. Naka-timing siya, labi na kay bag-o pa siya ug ang iyang asawa miabot sa Kumbado gikan sa Manila ug din hinagani sa syudad gipakatao ang bata. Sayang mensahe gidayeg ni City Mayor Luz Mercado ang mga frontline health workers sa ilang way kapoy, way kukaluya, way puas nga serbisyo. Uban ang pasalamat nga napili ang Maasin City isip mo'y dapit
din gipahigayon ang launching. Samtang sa pakikhinabi sa PIA, gidasig ni Vice Gov. Rosa Emilia Mercado ang mga ginikanan nga pahimuslan ng kahigayunan o nga pabakunahan gyud ang ilang mga anak agig dugang panagang aron dili dali matakbuyan sa sakit. Gipasalamatan sab sa Vice Gobernador ang mga mitambong nga mga doktor, ilabi na sa guest speaker nga si Dr. Malaya Tan sa pagpakikambit unsa gyud ka mahinungdanon ang bakuna alang sa mayong panglawas. Lakip sa mitambong sa launching ceremony mo sila si Dr. Feliciano Matibag Jr., ang provincial officer sa atong lalawigan, Alma Malazarte, provincial coordinator sa National Immunization Program, Danilo Lagitan, DILG provincial director, Christian Pulino, representante sa Association of Municipal Health Officers sa probinsya, mga health personnel sa syudad o sa lalawigan, mga barangay health workers, mga ginikanan, o ang apil na ang ilang mga kabataan nga diha ilang gipabakunahan. Gikan sa PIA, Southern Leyte, alang sa Good Morning Eastern Visayas, Pong Pinalino nagtaho, Majong Punta. Good morning, Eastern Visayas. Para naman sa mga balita dinhi sa Kalbayog, Radyo Pilipinas Kalbayog, Shahan, 10 isyateng mga parauma sa Kasandig Gandara. Nakakarawat libre nga kabugawan ng organic fertilizer. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Nakakarawat sa libre nga kabugawan ng certified organic fertilizers ang 17 nga miyembro sa Kasandig Farmers Association sa Barangay Kasandig, Gandara, Somor, kumukabahin sa padayon nga suporta sa gobyerno lokal nga Department of Agriculture Region 8 sa sektor sa agrikultura. Gindumara ang distribusyon agud makabulig sa mga parag-uma nga mapauswag anira produksyon ngan maminosan ang gasto sa pag-uma labi na yan nga nagtitikahitaas ang presyo sa abono ngan iba pa nga panginahanglan sa uma. Dako ang bulig sa paggamit sa organic fertilizers tungod kay diri la ini mas talwas sa kalibungan kundi nakakabulig liwat sa pagpreserbar sa kalidad sa tuna ngan pagdugang san ani sa mga parag-uma. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo tungod sa suporta nga era nakarawat. Padayon naman ang panawagan sa gobyerno lokal sa mga parag-uma nga suportahan ang paggamit sa organiko nga sustainable nga pamaagi para sa mas malungtaron nga agrikultura sa bungto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretensyo. Good morning, Eastern Visayas. Naton oras, may ada na kita 39 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga ngan dugang nga balita nahikayhan Radyo Pilipinas Borongan. Gobyerno Probinsyal Borongan City Health Office nanguna ha World Immunization Week 2026 ngan kampanya kontra sakit habugos nga Eastern Samar ginparigon. Aadi ang detalyahan report ni Pen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Nangunan Gobyerno Probinsyalhan Eastern Samar upod ang Department of Health ngan City Government han Borongan hapaglunsad han World Immunization Week 2026 ditan Abril 24 hal Barangay Sabang South Covered Court, Borongan City. Kabahin han padayon nga paningkamot nga paparig-un ang proteksyon han kabataan kontra magkaiba-iba nga mga sakit. Hapakikimanggrawhan Radyo Pilipinas ginsabi ni Mark Greg Rodriguez, Provincial Coordinator han National Immunization Program han Provincial Health Office, naging malampuson ang aktibidad kundi sobra 40 nga kabataan na nabakunahan, pinaagihan mga bakuna nga sagupan routine immunization, sugadhan kontra meningitis, tuberculosis, pulmonia, hepatitis, tetanus, ngan iba pa. Gindumara liwat ang ceremonial vaccination ngan seryehan health education lectures, tikang may health workers ang DOH, Provincial Health Office, ngan City Health Office, nga ginpapangunahan ni Dr. Patricia Bernadette Apita. Gintalakay din yan importansyan bakuna, mga nahimuhan immunization
immunization program ngan mga tiarabot nga aktibidad sugadhan measles rubella supplemental immunization activity ha Agosto yan ang tuig. Ginpahayag ni Rodriguez ngan aktibo nga partisipasyon han mga kag-anak nagpapakitan padayon nga pagsarig han komunidad ha immunization program han gobyerno. Nagpasalamat liwat ang probinsyal nga gobyerno ha pangunguna ni Governor Ralph Vincent Ibardoni ha gobyerno syudad han Borongan tungod han pagbaton han implementasyon han launching. Presente han okasyon hira Dr. Caledonia Alvor, Rural Health Physician, Renanti Araba, Nurse 6 San City Health Office, Rowena Villalino, representante ng Provincial Health Office, National Immunization Program, Gina Marasigan, Development Management Officer 4, han Department of Health, Maricris Capia, Health Promotion Officer han PHO, Josephine Musquesa, han PhilHealth Borongan, Local Health Insurance Office, ngan Julius Cleto Uy, punong barangay han Sabang South, upudan healthcare workers, barangay officials, BHWs, mga kag-anak, ngan iba pang partners sa kahimsog han Panlawas. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat han report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Sa laing balita, sugod na gideklara sa DILG nga naa sa stable internal peace and security ang kahimtang. Ang detalye sa balita ni Ma'am Jama Destriza. Radyo Pilipinas Report. Pinagi sa hiniusang pagpaningkamot og lig-on nga pasalig sa Department of the Interior and Local Government, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, local government units sa Sogod ug sa komunidad, malampusong gideklarar ang munisipyo sa Sogod ubos sa stable internal peace and security nga kahimtang. Natong miaging simana Abril 22, gipahigayon ang seremonyal nga pagpirma sa Memorandum of Understanding sa Sogod Gymnasium isip timaan sa panaghiusa ug kasabutan sa mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mapadadyon ug mapalig-on ang kalinaw ug seguridad sa lungsod. Gitabungan ang naasong kalihukan ni Provincial Director Danilo Lagitan sa DILG Southern Leyte kinsa mipadayag sa iyang pagpasalamat sa Armadong Kusog sa Nasod ug sa Philippine National Police pinaagi sa iyang mensahe. Sumala pa tungod sa ilang kaisog ug ingon man ng hiniusang mga katawhan, iyang gipasiugdahan ang maong deklarasyon dili ang katapusan kundili ang sinugdanan sa mas dako nga responsibilidad ug sumala nidya mas lisod ang pagmintinar sa kalinaw kaysa pagkabot niini. Busa gihinganlan ang mas maadyong pag-alagad ug ingon man matinud anong pagdumala o gitapos nidya ang iyang mensahe sa pulong nga matud pa ang kalinaw sama sa usa ka tanom bisbisan kini kada adlaw aron dili maladya. O gipasiugdahan usab nga ang deklarasyon sa kalinaw ug seguridad sa munisipyo sa Sogod dili lamang formal nga pahayag kundi usa ka hiniusang pasalig nga kinahanglang ipakita sa mga polisiya, mapalig-on pinaagi sa panag-uban ug buhaton sa matag adlaw nga lihok sa komunidad. Balita gikan sa Department of Interior and Local Government ug sa LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Ma'am Gemma sa detalye sa maong balita. Good morning, Eastern Visayas. Sa laing kalambuan gikan diri sa Dakbayan sa Maasin, ang panagtapok sa ikatulong advisory groups dili lamang yano nga pagsunod kundi mahitungod sab kini sa pagtubo. Mao kini ang gipadayag ni Provincial Board Member Jonathan Maraon, ang guest of honor and speaker atol sa 3rd Southern Leyte Provincial Advisory Group for Police Transformation Summit. Niya pa nga dili lamang compliance o pagsunod ang himong meeting kundi nagpakita kini og kauswagan. Isip sangguni ang Panlalawigan Committee Chair on Public Order, Safety and Police Matters si Maraon Midaig sa mga gimbuhaton sa kapulisan. Iyang gitumbok na bisan tuod ang pulong pulis daw sama sa tinugyanan o tigpatuman apan nagpasabot usab kini isip usa ka counselor, mediator, problem solver o nagtanyag pa gani maingon tangpo nga og therapy service.
The real peace and order doesn't come from fear, it comes from trust. And trust is something all of you have been building step by step through your engagement with the community. Kanang simple nga pakigistorya sa mga tao, pag-appeal sa mga activities, pagpakita nga approachable mo. Mao tay sulti ni Maraon. O siya namulong sa ngalan ni Governor Damian Mercado. Giorganize sa Southern Leyte Police Provincial Office, ubos sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel Raimundo Graveles, ang third pag-PTD Summit nga gihimo pagkasabado Abril 25 diha sa daan nga DPWH Building sa Barangay Asunción ng Dakbayan sa Masin. Nagdaan ni sa tema SLPPO and the community for utmost peace and progress. Nanambong nini mao ang mga civilian o mga police officers kinsa mga sakop sa lalay mga advisory groups gikan sa 18 ka munisipyo o usa ka syudad. Ingon man kami diri sa provincial level, apil kining inyong tigbalita. May mga bisita sab gikan sa regional advisory group pinangunahan ni Dr. Ronald Madera. Ingon man sa atong kauban sa buhat si Daisy Pilasar sa Radyo Pilipinas Borongan o Kina Mate, nutritionist sa Tacloban City. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pinalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 47 minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga sa pagpadayon sa naton mga balita. Mobile Health Service sa Philippine Coconut Authority nagpaabot serbisyo sa tayaw nga mga barangay sa Santa Margarita. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Umabot na sa probinsya sa Samar ang Mobile Health Service 2026 sa Philippine Coconut Authority Region 8 kundiin ginbuhat ang ikasiyam nga deployment sa Barangay 5 Santa Margarita. Sakop sa aktibidad ang geographically isolated and disadvantaged areas, GIDA barangays, partikular sa Barangay Agrupasyon, Banaaw, Campirito, Mahayag, Panaroan, Kalanyogan, ug Barangay Matayonas nga kadam-an nga oras ang diri naaabot sa sarakyan. Naghatag libre nga serbisyo medikal, lakip ang konsultasyon, medisina ug bitamina, dental services sugad san bunot ug cleaning, laboratory tests sugad san CBC nga urinalysis, pati ECG, X-ray, ultrasound ug eye check-up nga may libre nga salamin. Nagbuhat liwat NCFRS ug PhilHealth registration on-site. Ang programa ang parte sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act RA 11524 nga nagtutuyo mapaharani ang serbisyo panlawas sa rehistrado nga mga magniniyog ug ira pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita, tikang didi Radyo Pilipinas Borongan, 800 milyones pesos nga utang han mga parag-uma Eastern Visayas ginpara, 23,000 nga agrarian reform beneficiary, kinarawatin titulo nga certificate of condonation tikang ha Department of Agrarian Reform. Aadi ang detalyehan balita. Radyo Pilipinas Report. Wara na utang ngan may kaput na nga tinuod nga titulo hintuna ang yukot-yukot nga mga parag-uma din niya sinirangan kabisayaan. Ini matapos pangunahan ni Department of Agrarian Reform Undersecretary Attorney Kazel Celeste ang dako nga distribusyon hin mga e-title ngan condonation certificates hatakloban City Astrodome kakalop nga adlaw. Naging parehohin patron ngan punoy kalipay ang okasyon matapos makarawat han sobrat 23,000 nga agrarian reform beneficiaries kun ERBs ang ira maiha na nga ginihinulat nga mga titulo ngan suporta tikang ha gobyerno. Sumala ka News 6 Celeste nga ini nga distribusyon in katumanan han promisa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngandar Secretary Conrado Estrella III nga pabakaron ang sektor han agrikultura. Usahan pinakaimportante nga bahinan programa aman pagparan utang han mga parag-uma pinaagi han New Emancipation Act. Sumala ka News 6 Celeste inabotin 800 million pesos nga utang
lang ang formal nga ginpara bugos nga rehiyon kakalop pa. Dugang pa han opisyal ini nga pitad in kung mapagkilalahan dar. Hamanga parag-uma kung motinuod nga mga bayani kay hira nagsisiguro han pagkaon han kada pamilya nga Pilipino. Kasumpay hini inapilaran opisyal ang mga benepisyaryo nga tipigan ang iratuna ang dirigod igbaligya. Iginpatapod pa han opisyal nga padayon ang pagbahain mga farm to market road ng mga makinarya agud magin masayon ang pagkultibaran mga parag-uma dinhi ha Eastern Visayas. Pagbibigay natin ng support services natin para sa ating mga ARBs at makakaasa po kayo na sa pamumuno po ng ating minamahal na kalihim, si Sec Conrad, babaha pa po ng support services at sisiguraduhin po natin na mararamdaman po ito ng bawat ARBs natin dito sa Region 8. Lahat po ng mga ibinigay natin ngayong araw na ito, itong mga e-titles, itong mga CLOAS, COMROMs, farm machineries and equipments, farm-to-market roads, isa po itong patunay na hindi po nakalimutan ng Department of Agrarian Reform ang ating mga ARBs at natutuwa po kaming makita na matanggap ng ating mga magsasaka ang mga serbisyo na ibinababa natin sa kanila. Kaya naman, pagkatapos po ng lahat ng ito, isa lang po ang hihilingin natin sa ating mga ARBs. Ito po ay sana alagaan po natin ang lupa na ipinagkaloob sa inyo ng gobyerno. Alagaan po natin yan, huwag po natin ibebenta yan dahil makakaasa po kayo na nandito lang ang Department of Agrarian Reform para humaligi at para tumulong sa ating mga magsasaka. Para habagong Pilipinas, Daisy sa Bilizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas! Sa dugang balita, centenarian sa tumas upos na kalawat og cash gift gikan sa PSWDO. Ano ang report ni Roel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Ang provincial government sa Southern Leyte pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO naghatag og cash gift sa usa ka centenarian sa lungsod sa Tomasopos kanadtong Abril 28, 2026. Ubos sa centenarian benefit program sa PSWDO, nakadawat og 50,000 pesos nga cash gift si Nanay Gertrudis Lucena nga residente sa Barangay Maslog. Ang probinsya sa Southern Leyte mihatag nini nga mao nga pasidungog isip pag-ila sa talagsaong nga milestone ni Nanay Gertrudis sa pagkabot siyang usa ka gatos ka tuig nga pagkinabuhi. Nakadawat usab sa susamang ayuda si Fabian Casulya gikan sa Barangay Bungkayan sa lungsod sa Macrohon. Kini nga paghatag og cash gift dili lamang usa ka seremonyas kundi usa-usab ka dako nga pasidungog sa kaligon. Kaalam og espiritu sa ato nga mga katigulangan nga nagsilbing saksi sa dagang henerasyon. Ang kinabuhi ni Nanay Gertrudis usa-usab ka ehemplo sa paglahutay og hilong nga kusog nga naghatag og mabilinhong kontribusyon sa iyang pamilya ug sa tibok komunidad sa Tomasopos. Ang provincial government sa Southern Leyte nagpadayon sa ilang tinguha nga pasidunggan og sa ulugo ng kinabuhi sa mga centenarians isip timaan sa lawom nga pagrespeto ug pasalamat sa mga tao nga nakatabang sa paghulma sa kasaysayan sa probinsya pinaagi sa panahon. Kini nga mga programa nagsilbi usab nga inspirasyon sa mga batan-on nga padayong higugmaon ug atimanon ang mga katigulangan sa ilang dapi. Balita gikan sa provincial government sa Southern Leyte ug sa lungsod sa Tomasopos para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Salamat Roel sa detalye sa maong balita. Good morning, Eastern Visayas! DTI ngan LGU Allen nagtutdo karagumay handicraft sa mga kababayan ngan kabatan-unan. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretancio. Radyo Pilipinas Report. Nagdumara ang Department of Trade and Industry o DTI Northern Samar Provincial Office pinaagi sa Negosyo Center Program san Karagumoy Handicraft Skills Training dungan sa seminar sa innovation, product costing and pricing sa Bungto San Allen, Northern Samar. Kabahin sa aktibidad, ang pakigpartner sa LGU Allen, pinaagi sa Municipal Agriculture Office ngan Barangay Alejandro, agud mapauswag ang lokal nga industriya sa handicraft.
15 nga partisipante tikang sa sektor san kababayin-an ngan kabatan-unan ang nakigbahin sa training nga nagtutuyo maghatag praktikal nga kasanayan para mahimo nga pagkakakitaan ang paghimo san produkto tikang sa karagumoy. Gintutduan liwat ang mga partisipante san husto nga design, costing, pricing and marketing agud mas maging di kalidad ngan competitive anira mga produkto sa lokal og potential market. Sumala sa DTI, suportado liwat sa aktibidad ang selebrasyon sa National Innovation Day subay sa Memorandum Circular number 115 nga nagpapakusog sa innovation ngan entrepreneurship sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pratencio. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita nahikayan Radyo Pilipinas Borongan 200 nga pasi igin distribuer han local government unit han Dolores sa barangay Dapdap. Ginatuman ni Dolores Mayor Zaldi Carpeso at niya saad mga mulupyo han barangay Dapdap pinaagihin formal nga distribusyon hin 200 nga pasi ug piglets kumukumpirmasyon na nagpapadayon nga livelihood program han lokal nga gobyerno. Ang nasabing inisyatibo amin ginsuportaran han Office of the Municipal Agricultural Services nga nagtutuyo nga maghatag in sustainable nga pangabuhian nga dugang nga kita para haton pamilya han mga parag-uma. Sumalakan Mayor Carpeso ini nga mga pasi in simbolohan dedikasyon han lokal nga gobyerno nga mapahirani adton sa serbisyo publiko nga mapaupay ang kalidad han kinabuhi han tagsa nga Dolores nun. Igin patapod pahan alkalde nga iniintinikangan pala nga natkatalaan liwat nga buligan adton iba pa nga mga barangay habungtuhan Dolores base masiguro nga waray pamilya adton mababayaan han pag-uswag. Ngan beno ngadto nakita hiton highlight han aton balita hataramdan. Good morning Eastern Visayas diin pangungunahan yan hiton aton Pangulo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Didaha syudad hiton Tacloban, didaha Astrodome adton paglunsad hiton programa nga bawat bayan makikinabang iyana nga adlaw Abril 30. Panuyo han nasabi nga programa nga pakasgan aton mga lokal nga gobyerno pinaagihin masitaas nga financial support para mabuligan hira han mas epektibo nga mabaton iton panginahanglan hiton mga mulupyo. Basarin ni haton report ni Ruel Bugnos and RP Alsugod. So Beno Charmaine, dinhinamon tinitiklop ang partisipasyon ng Radyo Pilipinas Borongan. Hataramdan, good morning Eastern Visayas para yan ang adlaw Huwebes, Abril 30. Hangaran hiton amon Station Manager Ati Ruth Rivera Abunda. Admin Officer Kuya Razel Boberobin, Chief Tech Joy Policarpio nga naka naging kapartner yana, Engineer Alquin Baldonido. Ini day sila Losa Bilizar na sa ring damang nga salamat. Magandang morning haatan nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Wala na tayo halos igong oras pa, un minuto na lang sa dili pa mag-9 sa buntag o dinhi natapos susab no ang kontribusyon no, sa Radyo Pilipinas sugod para karong adlang Webes sa atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas sa ngalan sa Station Manager Sir Dindo Alaras and also sa atong mga frontliner nga nakauban nato naghatod sa mga balita no, Ma'am Jama de Sandro Welbugnos and also kauban nato sa Master Control Engineer Noki Parado. Daghang salamat sa pasapakin ninyo lagad sa kanginan Ria Yang Mikati and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O kusab sa ngalan sa Philippine Information Agency sa atong Regional Head Rian Arinto, kini si Bong Pidalino gikan diri sa PIA Southern Leyte. Nagpasalamat sa inyong pagtanaw pagpaminaw hangtod na lang sab sa sunod higayon sa Huwebison nga edisyon sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa naton mga nakaupod sa atong programa at Daisy Bilisar sa Radyo Pilipinas Borongan at Rhea Mikate sa Radyo Pilipinas Sugod, sugad man Sir Bong Pidalino, tikang naman sa PIA Southern Leyte. Kandinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog,
Nakaupod naton sa Master Control si Engineer Joven Cardenas, ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navilon, ako ang iyong nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat sa niyo pagsubaybay, buwas naman ngahaw. Biyernes nga edisyon sa lainaluwat nga edisyon sa natong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas